Mga kababayan, alam po ninyo kung iisipin natin, no, bakit kaya alanganin yung announcement or hindi naman talaga announcement yung sinabing pipirmahan daw ng presidente ang enrolled bill na ito sa August 12. Hindi pa naman talaga nanggaling mismo sa palasyo. Meron pong announcement sa palasyo yung executive secretary, spokesperson Claire Castor na ang pagkapasabi niya ay ang deadline ay August 14. Then, hintayin na lang natin ang magiging desisyon ng presidente. Wala pong sinabing mismo na talagang ipirmahan, no, sa August 12. Narinig lang natin yung impormasyon na yon kay Chairman Garcia ng COMELEC at kay Secretary ng DILG, Secretary Rimulya. Ibig sabihin, hindi po klaro yun. No? Hindi talaga 100% na talagang gagawin or pipirmahan sa August 12 itong ratified bill na ito, SB number 2816. Ito ang sitwasyon. Ito yung isa na nakikita ko. No? Ayun lang, naisip ko lang bigla. Sunod-sunod po ang pag-abroad ng presidente dahil sa kanyang trabaho. No? Sa kasalukuyan nga, andun siya sa India. Siyempre, nagtatrabaho yan. No? Busy-busy po ang presidente. Ngayon, dahil doon sa balita na pipirmahan sa August 12, no, August 14 ang deadline ng batas na yan. Or, I'm sorry, hindi batas, ang enrolled bill na yan para maging ganap na batas. August 12 daw pipirmahan, ang deadline ay August 14. Alanganin, 2 days lang Paano kung sa August 12 ay dumating yung August 12, no, at busy pa rin si presidente? Halimbawa, nasa ibang bansa pa rin siya. So, matik hindi niya mapipirmahan ang enrolled bill na ito. Kasi nga, busy siya. Halimbawa, nasa ibang bansa. Andun pa din yung sense na kasi nagpalabas ng impormasyon na pipirmahan. Ibig po sabihin ay interesado. At ibig sabihin, okay yung bill na yan. Kaya nagpalabas ng impormasyon na pipirmahan. Ngayon, busy. Paano mapipirmahan yan? Paano yan pag hindi napirmahan? Ito na yon, sinasabi natin sa title na ipinagbabawal na technique, no, kasabihan ng mga Pilipino. Siyempre dahil busy ang presidente at hindi niya mapipirmahan yan, halimbawa meron pa ulit siya meeting sa ibang bansa at natapat sa August 12 na wala siya dito sa Pilipinas nga, or sabihin na makakabalik siya lampas na ng deadline ng August 14, hindi na mapapirma ng August 12 at lalampas na sa deadline ng August 14. So ibig sabihin, ayan na, deadline August 14. Lapse, no? Lapsing into law. Magla-lapse into law na po itong batas na to. So, ayun na nga no? Pag pinirmahan magiging batas. At mag-lapse kasi alanganin, 2 days lang ang pagitan, magiging batas. Magiging Republic Act. At publication na 15 days ay magiging ganap na pong batas itong enrolled bill na ito. At bago matapos ang Agosto, ay Republic Act na po nga ito. So, ganap na batas. So, ano mangyari? Siyempre, ang schedule, November 2, 2026, ang BSKE. So be it, ika nga So be it, busy ko Busy ang presidente Diba yung announcement na August 12 pipirmahan, 2 araw lang pagitan Sa ilang araw na yun ang patutunguhan lang din nun ay pagiging batas. So kahit hindi mapirmahan yan, doon na rin pupunta yun. Ano naman sitwasyon? Bakit mo sinabi yan? Bakit ko sinabi yan? Kasi merong mga sabi-sabi na wag na lang pirmahan. Hayaan na lang maging batas para wala na makialam. Para hindi na maipetisyon. Excuse me.
alam niyo kahit mag-lapse in tulo po yan, ay pwede pa rin pong i-petition yan o i-contest kung sino mang citizen o grupo, mga grupo na pwede mag-petition o mag-contest sa isang batas. Alam naman natin kung sinong gagawa niyan, yung mga si Atty. Macalital at yung kanyang mga kasama na sosuporta sa kanya para i-petition ito. Diba? So, yung pinagbabawal na technique na yun, hindi naman talaga nag-act ang presidente pero naging ganap na batas. Kumbaga, taktika yun eh. Pwedeng ilaban yun. Hindi naman po napirmahan ng presidente yan. Halimbawa, nagpetisyon si Atty. Macalital. No? Pero naging batas na nga. No? Ayan, siyempre, titignan ng Korte Suprema yan. Kung nagpetisyon ka para, halimbawa, kung nagpetisyon ka, questionin yung pagpirma, hindi ka pinirmahan, naging ganap na batas lang. No, mapapaisip ka ngayon kung anong klaseng pagpetisyon ang gagawin mo sa isang batas na nag-lapse in tulo. Siguro kung ang magiging pagpetisyon mo, gusto kong matuloy eh. No, gusto kong matuloy kasi alam nyo, kapag yan nag-lapse in tulo, yung pool na nilalaman ng batas na yan, di ba kasama doon sa batas na yan yung pag-urong sa November 2 at yung term na 4 years, 2 terms. Yeah, ganun pa man, siyempre ang ipaglalaban yung case ruling. Ayan, pa rin ang talagang ipipilit kung sino man magpipetisyon yung schedule ng BSKE na dapat yung existing law. No? Kaya lang, sige, halimbawa pinitisyon mo yan at pagpasok ng September na, pwedeng ipetisyon ito. Siyempre, medyo matagal ang proseso niyan, September, October, November, December. Kung sa looban ng 3 buwan na yan, ay madidesisyonan or yung proseso ng pagpetisyon kasi may judicial pa yan eh. May judicial process yan. Di ba? O sa loob ng 3 buwan na yan, dapat magkaroon ng desisyon bago mag-December 1. Di ba? Siyempre, yung kabilang panig, yung legislative process, yung mga patupad ng batas, siyempre ilalaban nila yan. Di ba? At yung hindi pagpirma ng Pangulo kasi nag-lapse in tulo. So, panibagong dagdag na naman ang panahon yan. So, pwedeng matalo. Di ba? Kasi nga, pinagbabawal na technique kasabihan lang. No? Pero, totoo po yun. Pwedeng ma-delay ang desisyon ng AC dahil sa mga sitwasyon na yun. Sa loob ng 3 buwan, dapat ma-desisyonan yan. Napaka-iksi na po ng 3 months kung ang enrolled bill na ito ay naging batas ng September, October, November, December. Kulang kung titignan ko lang. Medyo kung kakapusin Kaya ang mangyayari dito sa sitwasyon na gano'n, matatalo po si Atty. Macalital dito. Bakit kamo? Kahit ituring niya na unconstitutional, okay, nanalo. Unconstitutional. Tapos ang desisyon ay lumabas mga February 2026 na wala na. Talagang schedule na niyan ay November 2 na. Di ba? Isipin po ninyo yung sitwasyon yan. Ano po ba ang sa tingin ninyo? Yung sinasabi natin na ito. Kasi dapat bago mag-December 1, para talagang matuloy sa December 1, ulitin ko, para talagang matuloy dapat sa December 1, ay dapat makapaglabas ng desisyon kung ang desisyon ay unconstitutional. Kasunod nun, dapat temporary restraining order. Mahuhold yung ipinasang batas. At syempre, pag nangyari yun, tuloy sa December 1. Kaya nga nasabi ko nakaraan na maliit ang tsansa. Oo, may tsansa. Pero maliit na po Pero tinitingnan pa din natin yung possibilities, ina-analyze natin. Na-analyze ko para i-analyze nyo rin kasi pinag-uusapan nyo po yan. Especially yung mga barangay officials. Pwede nyo i-apply itong ating sinasabi. Totoo po yun. Sabihin man natin na haka-haka, pwedeng mangyari. Kasi nasa legislative process.
Okay po. No, so ayan, ay ang ating isang posibilidad na tinitignan din ngayon, no? Mabibisi o maglalapse in tulo na yan, Vice Presidente. Alanganin yung announcement, August 12. At kung yun na nga, kung dumating na yung August 12 at talagang pinirmahan pa rin at matutuloy pa rin si Atty. Macalintal sa pagpetisyon, kakapusin no? Kaya nga dapat bago mag-December 1, mayroon desisyon. Pero hindi ganon kabilis ang proseso niyan. Hindi ganon kabilis, alam niyo po yan. Gets po. So, masasabi ko ngayon, ulit, magbibitaw ako ng salita. To be honest, alanganin po si Atty. Macalintal dito sa ngayon ulit. Alanganin po. Hindi na ako sasalita ng sobrang dami. Gusto ko kayo din mag-comment kayo. Kayo naman, magbigay, no? Dapat yung maganda, yung inyong i-comment yung maliwanag. Kasi marami po nakakabasa niyan. Diba? Boses nyo yan eh. Lalong-lalo na yung mga gustong matuloy talaga ng December 1. Ako, nabanggit ko na nakaraan. Personal, dapat December 1. Nagko-content ako eh. Kailangan lagi akong gitna. At tinitignan ko yung sitwasyon. Yung sa pwedeng puntahan. Iniisip ko po yun. No? So, ulit, sa mga bago, subscribe. Paki-share po ng video, mga kababayan, mga countries. Hanggang dito na lamang po ulit. Maraming salamat sa time. God bless you all.